Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1236-43. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naririto ka ba para sumali sa pagsusulit sa pagpili upang mag-recruit ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor sa isang buwan? Hindi maiwasan ng binata na medyo nagulat nang marinig ang sinabi ni Alvin. Sa antas ng iyong pangunawa sa sword daw, oras na lang para maunawaan mo ang Emperor Stage Sword concept. Sa palagay ko ay hindi mo na kailangang maging disipulo ni Martial Emperor Lazarus. Ang pag-unawa sa konsepto ng Emperor Stage Sword ay isang sandali lamang. Si Alvin ay lihim na ngumingiti sa sarili. Mas maaga pa niyang naintindihan ang Emperor Stage Sword profundity. Gayunpaman, hindi niya iyon ipinahalata sa binata. Hindi ako interesadong maging disipulo ni Martial Emperor Lazarus. Sumasali ako sa selection test para humingi ng pabor kay Martial Emperor Lazarus. Kung ang pagiging direktang disipulo niya ang tanging paraan para makahingi ako ng pabor sa kanya, gagawin ko. Kung maaari, ayaw ko ring maging direktang disipulo niya, sabi ni Alvin sa isang hininga. Ang pagiging direktang disipulo ng Martial Emperor ay isang kakilakilabot na gawain para sa iyo. Dahil sa paghahayag ni Alvin, bahagyang kumaibot ang mga labi ng binata. Mayroong hindi mabilang na mga martial artists sa Cloud Continent na ibibigay ang kanilang buhay upang maging direktang disipulo ng isang Martial Emperor powerhouse. Gayunpaman, walang pakialam ang binata na nakasuot ng lila na nasa harapan niya. Kung ibang tao ang nagsabi niyan, siguradong kinukutya niya ito. Gayunpaman, dahil nasaksihan niya ang pagganap ng binata na nakasuot ng lila, alam niyang wala siyang karapatang gumawa ng anumang anyo ng panunuya. Hindi nagtagal, tinanong ng binata si Alvin, anong pabor ang kailangan mo mula sa Martial Emperor Lazarus? Sa kanya, ito ay isang maliit na pabor lamang. Ngunit sa akin, ito ay napaka-importante, mahinang ungol ni Alvin. Bagamat medyo bumawi ang kanyang memorya sa nakalipas na ilang buwan, wala siyang ideya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at background. Parang tinataka ng bahaging iyon ang kanyang alaala. Wala siyang ideya kung saan siya nanggaling at wala rin siyang ideya kung saan siya patungo. Pakiramdam niya ay iisa lang ang layunin niya sa buhay ngayon, ang alamin ang kanyang nakaraan. Iyon lang. Nakikita ko, sabi ng binata habang tumango, sa pagkakaalam ko, si Martial Emperor Lazarus ng Lazarus Peak ay napakapili sa pagpili ng kanyang mga direktang disipulo. 3 direktang disipulo lang ang nakuha niya sa buong taon. Bagaman mayroon kang malalim na pag-unawa sa sword daw, hindi siya maaaring gumawa ng exception na kunin ka bilang kanyang direktang disipulo dahil lang doon, dagdag ng binata. Sa mga sinabi mo, parang kilalang kilala mo si Martial Emperor Lazarus. Pwede ka bang maging isa sa 3 direktang disipulo? Tumingin ng malalim si Alvin sa mga mata ng binata at nagtanong. Sa pagharap sa tanong ni Alvin, ang binata ay sumagot ng isang misteryosong ngiti. Alvin, may gagawin pa ako. Gagawa muna ako. At tandaan, Harris yang ang pangalan ko. Harris. Umalis si Harris pagkatapos magpakilala. Nawala siya sa ambon, nawala sa harap ni Alvin ng ganoon na lang. Ito ay isang bagay ng oo, o hindi. Ano ang mayroon upang maging napakahiwaga tungkol sa? Nagtaas ng kilay si Alvin at pagkatapos ay umalis sa Lazarus Peak. Bumalik siya sa loft kung saan siya nililinang at nagpatuloy sa paglinang at pag-unawa sa kanyang fused profundity pati na rin sa sword profundity. Kasabay nito, sa timog ng Innerland sa Cloud Continent, isang matandang lalaki na nakasuot ng maapoy na pulang damit ay tumingin sa babaeng nakapula sa tabi niya at mahinang nagsabi, Ginoo, wala na tayong maraming oras. Dapat na tayong umalis. Bahagyang nanginig ang maganda niyang katawan nang marinig siya. May pag-aalala na nakasulat sa kanyang napakagandang mukha na tila natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo. Siya ay walang iba kundi si Irish na kalahating taon nang naghahanap kay Alvin. Naisip niya sa sarili sa sandaling iyon, Kuya Darfield, nasaan ka ba? Nag-aalala ako sa iyo. Alam mo ba iyon? Lihim siyang napabuntong hininga sa huli. Kuya Darfield, sinasabi sa akin ng instincts ko na buhay ka pa. Hintayin mo ako.
Babalik talaga ako sa'yo kapag napabuti ko na ang kakayahan ko. Napaisip si Irish sa sarili. Dalawang silhouette ang nawala sa langit sa isang kisap mata. Nagtungo sila sa hilaga na parang dalawang pulang kidlat na tumitawid sa kalangitan sa isang nakakatakot na bilis. Whoosh! Whoosh! Nang umalis si Irish kasama ang matandang si Hugo, apat na silhouette ang lumitaw sa kahabaan ng Stream River ng Outer Land sa Cloud Continent. Sa kanilang apat, ang namumuno ay isang binibini na mukhang mga 15 hanggang 16 na taong gulang. Nakasuot siya ng daffodil yellow at maganda at parang bata ang mga katangian niya. Masasabi ng isang tao na siya ay magiging isang drop-dead na napakarilag na kagandahan. May bakas ng panunuya sa kanyang mga mata na nagpapakita ng kanyang quirkiness. Katabi niya ang tatlong anak na dalawang ulo ay mas maikli sa kanya. Ang isa ay isang batang lalaki na nakaitim, isang batang babae na nakaputi, at isang batang babae na nakagold. Magkamukha ang boy in black at girl in white na para bang nagmula sila sa iisang amag. Para silang identical twins. Samantala, ang batang babae sa ginto ay mukhang 7 o 8 taong gulang tulad ng iba pang dalawang bata. Sila ay chubby at cute na ginagawang kahit sino ay gustong kurutin ang kanilang mga pisngi. Gayunpaman, may tusong kinang sa kanyang mga mata na katulad ng dalagang nakadilaw. Ito ay malinaw na siya ay isang kakaibang tao din. Cloud Continent, ako, si Nympha ay nakabalik na. Isang kislap ang kumislap sa mga mata ng dalaga sa kakaibang paraan habang tuwang-tuwa siyang nagpahayag. Nakuha na niya ang pahintulot ng kanyang ama sa pagkakataong ito. Sa wakas, hindi na niya kailangang mag-alala na may ipapadala ang kanyang ama para ibalik siya. Mukhang tahimik ang babaeng nakaputi. Bagamat bata pa siya, para siyang magiging demure na babae. Tumingin siya sa babaeng nakadilaw na nakasuot at nagtanong na may ningning sa kanyang mga mata, Sister Nympha, sa tingin mo ba makikilala tayo ni Kuya ngayong ganito na tayo? Tiyak na makikilala kayong lahat ni Kuya Alvin kung magkasama kayong tatlo. Pinagmasdan ni Nympha ang tatlong bata sa tabi niya at ngumisi. Paano ito? Kapag nahanap na natin si Kuya Alvin, sasalubungin ko muna siya habang naghihintay kayong tatlo. Pagkatapos, isa-isa kayong lalabas. Sigurado akong hindi niya kayo makikilalang lahat. Sumangayon ang babaeng nakagold sa mungkahi ni Nympha at sinabi ang kanyang plano, magandang ideya iyan. Si Sister Nympha ang unang makikipagkita kay brother, pagkatapos ay akin na. Pagkatapos ay si Little White at pagkatapos ay Little Black. Little Gold, bakit ako ang huling nakatagpo ni Kuya? Dapat ako ang lalabas pagkatapos ni Sister Nympha. Huli mo siyang makikilala dahil bulok kang mansanas na pinakamatigas ang ulo sa atin. Napamura ang bata. Ikaw ang bulok na mansanas. Ang lahat sa iyong pamilya ay bulok na mansanas. Teka, hindi tama iyon. Ang Little White ay mula sa iyong pamilya. Kung gayon, ikaw lang ang bulok na mansanas. Ang batang babae na tinawag nilang Little Gold ay bumunot ng nakakatawang mukha sa batang lalaki at inilabas ang kanyang dila sa isang hanggal na paraan. At saka, gentleman ka. Hindi mo ba alam ang tungkol sa ladies first? Hindi ako gentleman. Bata pa lang ako, giit niya. Sige, huwag na kayong mag-away. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Kapag nahanap na natin si Brother Alvin, maglalaro kayong tatlo ng bato, gunting, papel, para makita kung sino ang unang makakakilala sa kanya, pagtatapos ni Nympha nang maramdaman niyang nagsisimula ng sumakit ang ulo niya. Akala niya ay malikot siya, ngunit sa tatlong maliliit na lalaki na ito, kailangan niyang aminin ang pagkatalo. Ang tatlong maliliit na tao ay ang tatlong demonyong hayop na inalis ni Nympha kay Alvin noon. Sila ay Little Black, Little White, at Little Gold. Ang Little Black at Little White ay ang dalawang maliit na variant ng mga sawa. Kasama nila si Alvin mula pa noong una at 2 beses silang kinuha ni Nympha sa magkahiwalay na okasyon. Lumipas ang mga taon, at nagkaroon sila ng anyong tao. Ang Little Gold ay ang malikot na maliit na gintong daga na umalis kasunod ni Nympha, Little Black, at Little White. Upang maging eksakto, hindi si Nympha ang nagplanong kunin sila. Sa halip, si Numi, na nasa tabi ni Nympha, ang gustong kunin sila. Sige, makinig tayo kay Sister Nympha. Tumango si Little Gold at pagkatapos ay gumawa ng nakakatawang mukha sa Little Black.
You little rascal, sino ba ang hindi nakakaalam sa ladies first? Siguradong hahamakin ka ni kuya kapag nakita ka niya. Ikaw ang hahamakin ni kuya. Nanunuya si Little Black. Sige, huwag na kayong mag-away. Kayong dalawa ay ipinanganak na magkaribal. Samantala, nakatayo doon si Little White at bahagyang umiling na parang isang maliit na may sapat na gulang. Si Little White lang ang magaling na bata dito. Tinapik ni Nympha ang ulo ng batang babae at nakaramdam ng kawalang kasiyahan habang tinitingnan niya ang Little Gold at Little Black. Bagamat ang tatlong maliliit na lalaki ay nasa anyo na ngayon ng tao at ang kanilang katalinuhan ay tumanda na, ang kanilang mga puso ay nanatili sa yugto ng isang tao na bata. Bukod kay Little White na makikinig sa mga utos, ang dalawa pa ay parang mga bata na hindi na maaaring lumaki. Natural, ang tatlong maliliit na kasama ay kailangang lumagpas sa innate stage upang magkaroon ng anyo ng isang taong nasa hustong gulang. Kung sila ay nabigo, nangangahulugan iyon na magmumukha silang mga bata sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Pagkatapos ng lahat, ang anumang demonyong hayop ay maaari lamang magkaroon ng anyo ng tao ng isang beses bago masira ang innate stage. Gayunpaman, upang magkaroon ng pang-adultong anyo, kailangan nilang lampasan ang innate stage sa pangalawang pagkakataon. Let's go! Hahanapin natin ang malaking aso sa Skywolf Fort. Bago ako umalis sa huling pagkakataon, sinabi ko sa kanya na kung hindi pa niya alam kung nasaan si Kuya Alvin pagbalik ko, gagawin ko siyang nilaga at lalamunan. Utos ni Nympha at dinala niya ang tatlong maliliit na bastos patungo sa timog. Malaking aso. Sana hindi pa niya nahanap si Kuya. Hindi pa ako nakakatikim ng karne ng aso dati, sabi ni Little Gold habang kumikinang ang mga mata. Kain lang ang alam mo. Mamamatay ka sa pagkain balang araw. Paano mo makakalimutan si Kuya para lang kumain? What a heartless fella. Ngumisi si Little Black. Little Gold, wala nang paraan para matulungan kita sa pagkakataong ito. Paano mo makakalimutan si Kuya para lang sa gana mo? Bagamat gusto kong malaman kung ano ang lasa ng karne ng aso. Dinilaan ni Little White ang kanyang mga tuyong labi gamit ang kanyang maliit na dila habang sinasabi niya. Nang marinig ang sinabi ni Little White kanina, si Nympha ay lihim na pinupuri siya ngunit napansin niyang may kakaiba habang nagsasalita pa ang dalaga. Sigurado silang tatlong maliliit na demonyo. Lihim na ngumiti si Nympha habang inamin ang pagkatalo niya sa tatlong bata. 1237. Hindi nagtagal, dumating si Nympha sa Ancient Desert City sa Hilagang Disyerto kasama ang tatlong maliliit na kasama. Sa Skywolf Fort, ang Fort Master, nagulat si Lachlan nang makita niyang bumalik si Nympha. Sa kabutihang palad, sinabi niya kay Nympha ang tungkol sa huling pagkakataon na nakita niya si Alvin sa oras. Kung hindi, malamang ay binalatan na siya ng buhay. Nakatitig sa kanya ang tatlong maliliit na lalaki na nakasunod sa likod ni Nympha na para bang nakatitig sila sa isang masarap na ulam. Ang kanilang tatlong pares ng kumikinang na maliliit na mata ay nagpakulo ng kanyang dugo. Bumalik tayo sa 10 Great Dynasty at tingnan natin. Hindi masyadong kapaki-pakinabang ang clue ni Lachlan, kaya nagpasya si Nympha na bumalik sa 10 Great Dynasty para malaman kung ang kanyang kapatid na Alvin ay nasa Dark Cloud Dynasty. Ang Dark Cloud Dynasty ang pinagmula ni Brother Alvin. Munting itim, munting puti, at munting ginto. Tara na. Tinawag ni Nympha ang tatlo at nanguna upang lumipad palayo sa Ancient Desert City. Nagtungo sila sa timog kung saan naroon ang 10 dakilang dinastiya. Pagkaalis ni Nympha kasama ang tatlong maliliit na kasama, ang Fort Master ng Skywolf Fort, nakabawi lang si Lachlan mula sa pagkabigla pagkaraan ng mahabang panahon. Nakahinga siya ng maluwag. Parang hindi tao yung tatlong bata. Nung tumayo sila sa harap ko, parang kaharap ko yung mga ninuno ko. Siyempre, hindi naman masyadong malakas ang sensasyon. Si Lachlan ay mayroon pa ring matagal na takot nang maisip niya ang naunang eksena. Bilang isang demonyo, ano pa ang isang demonyo na malapit sa uri ng aso, ang kanyang pangamoy at intuition ay lubhang matalas. Sa makatuwid, napansin niya na ang tatlong maliliit na kasama sa tabi ni Nympha ay hindi tao. Hindi lamang tao ang mga mukhang hindi nakakapinsalang mga bata, ngunit binigyan pa nila siya ng nakakagigil na pakiramdam.
Lalo na, nang bumagsak ang mga tingin nila sa kanya, parang gusto nilang lumunin siya ng buhay. Kasama ang tatlo, mabilis na pumasok si Nympha sa lugar ng Ten Great Dynasty. Inikat nila ang Dark Cloud Dynasty, ngunit wala silang mahanap na bakas ni Alvin. Sabay-sabay silang umalis sa Dark Cloud Dynasty at sa Ten Great Dynasty. Dumaan sila sa hilagang disyerto at tumungo sa hilaga. Kung talagang umalis si Brother Alvin, umalis na siya rito, lihim na hula ni Nympha. Mabilis siyang nakarating sa Northern Mountain Land kasama ang tatlong maliliit na kasama. Sa Northern Mountain Land, sa wakas ay nakakuha siya ng isa pang clue. Nasa Northern Mountain Land si Brother Alvin. Nakatagpo siya ng tinatawag na Loklan. Nalaman ni Nympha ang balitang ito. Gayunpaman, noong handa na siyang magtungo sa Loklan, narinig niya na ang Loklan ay nawasak at wala na. Sino ba ito? Naglakas loob silang sirain ang Loklan kung saan nanatili si Brother Alvin. Lumubog ang mukha ni Nympha habang umuungol siya sa mahinang boses. Puno ng lamig ang mga mata niya. Kung alam ko kung sino ang gumawa nito, hindi ko siya pakakawalan. Kakainin ko siya. Ang Little Gold ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umungol ng galit, ngunit hindi siya mukhang mabangis dahil sa kanyang hitsura bilang isang maliit na batang babae. Hindi naman sana ma-accident si Kuya diba? Medyo nag-aalala si Little Black at Little White. Di nagtagal, narinig ni Nympha ang isa pang bagay tungkol kay kapatid na Alvin. Iniwan ni Brother Alvin ang Loklan bago ito nawasak. Posible bang tumawid siya sa Stream River at pumunta sa Inner Land sa Cloud Continent? Nakuha ni Nympha ang katalinuhan na iyon mula sa isang taong dating malapit sa clan leader ng Loklan. Pupunta tayo sa Inner Land. Hanggat may clue, hindi ito pababayaan ni Nympha. Nagpatuloy siya sa pagtungo sa hilaga kasama ang tatlong maliliit na kasama at mabilis na nakarating sa pampang ng Stream River. Sa pampang ng Stream River, wala na ang matulin na bangka ng Yin Yang Sect. Sa halip, ito ay pinalitan ng mabilis na bangka ng Alvin Sect. Sa orihinal, hindi binalak ni Nympha na sumakay sa matulin na bangka. Sa kanilang lakas, ang Stream River ay hindi nagdulot ng anumang banta sa kanila. Dati, pagdating nila sa labas na lupain, nakatawid na sila sa Stream River. Sektang Alvin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito sa tabi ng Stream River, nagkataong nabalitaan ni Nympha ang tungkol sa Alvin Sect mula sa tsismis sa paligid niya. Bahagyang kumunat ang noo ni Nympha. Naaalala ko ang huling beses na dumating ako sa Cloud Continent. Ang matulin na bangka sa tabi ng Stream River ay dapat nakabilang sa Yin Yang Sect o kung ano paman. Ilang taon na lang ang nakalipas. Paano ito napalitan ng Alvin Sect? Ang Alvin Sect na ito ay may kaparehong pangalan kay Brother Alvin. May kaugnayan kaya ito kay Brother Alvin. Hindi nagtagal, nagkatinginan si Nympha at ang tatlong maliliit na kasama at nakita nila ang parehong pagkakaunawaan sa mga mata ng isa't isa. Lumapag si Nympha at tinitigan ang taong nagbanggit ng Alvin Sect habang diretsyong nagtanong, ang Alvin Sect na pinag-uusapan ninyo. Ano ang nangyayari dyan? Naalala ko na ang matulin na bangka dito ay kabilang pa rin sa Yin Yang Sect ilang taon na ang nakakaraan. Miss, hindi mo ba alam ang tungkol sa Alvin Sect? Nagulat ang taong iyon na sinusukat si Nympha. Pagkatapos, idinagdag niya, ang Yin Yang Sect na binanggit mo ay lumang balita. Ang Yin Yang Sect ay pinalitan ng pangalan na Alvin Sect halos 2 taon na ang nakararaan. Bakit nila pinalitan ang kanilang pangalan? Pagkatapos, malabo na napagtanto ni Nympha na ang Alvin Sect ay maaaring aktwal na nauugnay sa kanyang kapatid na Alvin. Ang piraso ng impormasyong ito ay naging makabuluhan sa kanya nang maisip niya na ang punto kung kailan pinalitan ng pangalan ang Yin Yang Sect sa Alvin Sect ay ilang buwan lamang ang pagitan mula sa oras na umalis ang kanyang kapatid na Alvin sa Loklan. Mula sa aking narinig, isang malakas na buhay ang napunta sa Yin Yang Sect sa galit dahil sa kanyang pinagkakatiwalaan. Pinatay niya ang Peak Master ng Yang Peak mula sa Yin Yang Sect at naging sect leader ng Yin Yang Sect. Sinabi ng source ni Hanzo na ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa nangyari. Pagkatapos nito, pinalitan niya ang pangalan ng Yin Yang Sect sa Alvin Sect. Sa pagsasalita tungkol sa sect leader ng Alvin Sect, siya ay talagang maalamat.
Una, pinatay niya mag-isa ang maraming pinuno ng first-rate forces at pagkatapos ay nag-recruit siya ng maraming grade 1 na mga manggagawa ng armas at grade 1 alchemist para sa Alvin sect. Namangha siya habang nagbabahagi. Alam mo ba kung ano ang pangalan niya? Bumilis ang paghinga ni Nympha habang nagmamadaling nagtanong. Alvin. Si kuya talaga. Biglang nagningning ang mga mata ni Little White nang mamula ang kanyang chubby na mukha at tila maganda. Naging sect leader si kuya. Gusto kong maging guardian ng Alvin sect. Nagningning ang mga mata ni Little Black habang tuwang-tuwa siyang sinabi. Gusto kong maging pinakamalaking tagapag-alaga ng Alvin sect, madiin na sabi ni Little Gold, ayokong madaig ni Little Black. Gusto kong maging pinakamalaking tagapag-alaga. Muling giit ni Little Black. Kung ikaw ang pinakamalaking tagapag-alaga, kung gayon ako ang magiging pinakamalaking tagapag-alaga. Sumunod si Little Gold. Habang nagsimulang magtalo muli ang Little Black at Little Gold, hindi maiwasan ni Nympha na sumakit ang ulo. Gayunpaman, nang maisip niya ang balita tungkol kay Alvin, muli siyang ngumiti. Maraming tao sa kanilang paligid ang nawala ng imak nang marinig nila ang konserbasyon sa pagitan ng Little Black at Little Gold. Gusto mo bang maging guardian ng Alvin sect? Kasama ang dalawang batang ito. Sa simula, naisip nila na imposibleng magkaroon ng lakas ang dalawang mapangahas na bata na ito na maging tagapag-alaga ng Alvin sect. Sa pangalawang pag-iisip, naramdaman nilang may mali. Diyos! Ilang taon na sila? Paano nila makokontrol ang hangin at lumipad? Maraming tao ang sa wakas ay nag-react sa pagkamangha. Upang makontrol ang hangin at lumipad, kailangan nilang nasa void prying stage man lang. Maliban na lang kung ang cultivation base ng tatlong batang ito ay nakalusot na sa void prying stage. Mas maraming tao ang nagulat sa haka-haka na iyon. Ang tatlong bata na nauna sa kanila ay mukhang hindi hihigit sa 10 taong gulang. Gayunpaman, posible bang mayroong isang martial artist sa void prying stage na mas bata sa 10 taong gulang? Maliban na lang kung demonyo sila. Ang ilan sa kanila ay nahulaan, ngunit ang iba ay mabilis na nagveto. Tingnan mo sila. Mukha silang inosente bilang isang bata. Ang mga demonyong iyon na maaaring mag-transform ay halos may edad na. Sa tingin mo ba kaya nilang mapanatili ang ganoong antas ng pagiging inosente? Maraming tao ang sumang-ayon dito. Sa loob ng ilang panahon, naging sentro ng atensyon ang Little Black, Little White, at Little Gold. Munting itim, maliit na puti, at maliit na ginto. Dapat na tayong umalis. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, tinawag ni Nympha ang tatlong maliliit na kasama at pagkatapos ay nanguna at lumipad patungo sa Stream River. Naglaho ang kanyang anyo sa harap ng lahat. Napakabilis. Ang grupo ng mga tao sa tabi ng Stream River ay hindi kailanman naisip na ang batang babae na tumingin sa paligid ng 16 o 17 ay may kakilakilabot na lakas. Sa paghusga lamang mula sa kanyang bilis, makikita nila na siya ay napakalakas. Ang katotohanan na hindi nila makita ang kanyang figure ay nangangahulugan na sila ay mas mahina kaysa sa kanya. Hindi nagtagal, natigilan na naman sila dahil nadiskubre nilang ang tatlong bata na inaakala nilang mga martial artist ng void prying stage ay hinabol ang dalaga at nawala sa harapan ng mga mata sa isang kisap mata. Paano ito posible? Hindi ko kayang abutin ang bilis nila. Kaya, tila sila ay posibleng mga demonyo sa anyo ng mga tao. Napanatili nila ang kanilang pagiging inosente dahil sa kawalan ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Sa kasalukuyan, mas maraming tao ang naghuhula na ang Little Black, Little White, at Little Gold ay mga demonyo. Naramdaman pa nila na si Nympha ay isa rin. Pagkatapos ng lahat, ang isang batang babae na tumingin sa paligid ng 16 hanggang 17 taong gulang na may tulad na nakakatakot na bilis ay hindi lohikal na maging tao. Di nagtagal pagkatapos noon, may nag-react at napagtanto na ang direksyon na pinupuntahan ni Nympha at ng tatlong maliliit na kasama ay ang direksyon ng Stream River. Sabay-sabay silang pinagpawisan ng malamig para sa kanila. Nagtungo sila sa Stream River. Sinusubukan ba nilang tumawid sa Stream River gamit ang kanilang mga pangangatawan? Ang mga taong kayang tumawid sa Stream River ng mag-isa ang kanilang mga katawan ay lubhang nakakatakot. Kung hindi sila patungo sa kamatayan, ang kanilang lakas ay talagang lampas sa ating imahinasyon. May humihingal.
Mukhang hindi sila patungo sa kamatayan. Kaya, parang apat silang makapangyarihang demonyo, hula ng iba. Dapat tama iyon. Maraming tao ang sumang-ayon. Hindi alam ni Nympha kung ano ang nangyari sa pampang ng Stream River pagkatapos niyang umalis. Ngayon, mabilis siyang lumilipad sa Stream River patungo sa direksyon ng Innerland kasama ang tatlong maliliit na kasama. Sect leader na pala si Kuya Alvin. This time, hihilingin ko sa kanya na bigyan ako ng posisyon para masaya kapag nakita ko siya. Ang mga mata ni Nympha ay kumikinang na may malikot na kislap. 12:38. Mula nang umalis ang sect leader na si Alvin, ang grupo ng mga matataas na opisyal sa sekta ay nanatiling mahina ang loob. Ang Gold Thug at Jack na minsang sumunod kay Alvin ay hindi alam kung siya ay patay o buhay dahil hindi sila makapasok sa Lost Stone Forest. Sa Lost Stone Forest, ang pagpasok ni Alvin ay walang alinlangan na bawal. Ang Martial Emperor Shichi ay personal na nag-utos ng gag order upang walang alagad o tagasunod ng Martial Emperor ang nangahas na ipalaganap ang salita. Sa ilalim ng gayong kakilakilabot na mga kalagayan, ang Alvin sect ay nanatiling mas mababang profile kumpara sa dati. Gayunpaman, ang pagkawala ni Alvin ay katulad ng pagkawala ng haligi ng Alvin sect. Sa paglipas ng panahon, medyo nawala ang pagkakaisa ng sekta. Ang mga nahirapan ay ang Grade 1 na mga manggagawa ng armas at Grade 1 alchemist. Nagpunta sila sa Alvin sect higit sa lahat para pagbutihin ang kanilang weapons refinement daw at medicine refinement daw. Sa simula, nadama nila na sulit nang dumating sila sa Alvin sect at nakatanggap ng patnubay mula sa sect leader na si Alvin. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkawala ni Alvin, maraming Grade 1 weapon craftsmen at Grade 1 alchemist ang may intensyon na umalis sa sekta. Aalis na sana sila kung hindi dahil sa kanilang pag-aatubili na sila ang mamumukod tangi at may tatak ng pagiging hindi mapagpasalamat. Ngayon, ang Alvin sect ay may hindi inanyayahang panauhin. Ito ay isang matangkad, payat, matandang lalaki sa isang kulay abo na damit na may walang pakialam na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay tila namumula, ngunit ito ay may kalakip na balak na pumatay. Ito ba ang sekta na kinokontrol ni Alvin na pumatay kay Hare? Ungol ng matandang naka-gray habang nakatingin sa tuktok sa ibaba niya. Bilang isang tao mula sa mga panlabas na lupain na nagawang maging pinuno ng isang first-rate na puwersa sa ganoong maikling panahon, iyon ay medyo kahanga-hanga kahit na ito ay isang mas mababang antas ng first-rate na puwersa. Sa kasamaang palad, nakapatay ka ng isang tao na hindi mo dapat gawin, ungol ng matanda habang pinapatay ang intensyon mula sa kanyang mga mata. Alvin, bibigyan kita ng 10 hininga para lumitaw sa harapan ko. O kung hindi, sisirain ko ang iyong sekta. Nang magsalita ang matanda, kumalat ng malakas ang boses nito na naglalaman ng origin energy na parang makakabasag ng mga bato at makabasag ng langit. Nayanig ang buong Alvin sect. Sa Alvin Sect Estate, sa Alvin Peak, lahat ng nasa ilalim ng hanay ng matataas na opisyal ay natakot. Ang boses na ito. Siya iyon. Sa isang kahoy na bahay sa hilagang bahagi ng Alvin Peak, isang figure ang lumipad palabas. Ang kanyang mukha ay lubhang malungkot. Ito ay isang kabataang lalaki. Habang ang kanyang mukha ay malungkot, ang kanyang mga mata ay puno ng nakagigimbal na puot. Ito ay isang puot na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang kabataang lalaki ay si Benny. Mula nang masira ang kanyang angkan, ang ikalawang young master ng Low Clan na dating umiiral ay tumawid sa Stream River patungo sa panloob na lupain at sa Alvin sect. Pagkatapos noon, nanatili siya sa Alvin sect at pumasok sa closed door cultivation hanggang ilang araw na ang nakalipas. Kailangan kong bigyan ng babala si Alvin. Lumipat si Benny patungo sa timog ng Alvin Peak. Hindi alam ni Benny na matagal nang nawala si Alvin dahil kalalabas lang niya mula sa kanyang closed door cultivation ilang araw na ang nakalipas. Hanggang sa nakilala niya ang Gold Thug at Jack, sa kanya nalaman na wala ang sect leader. Kilala mo ang taong iyon. Inangat ng Gold Thug ang kanyang ulo at tumingin sa tuktok ng Alvin Peak. Bagamat hindi niya makita ang sitwasyon sa itaas, sa paghusga sa boses, dumating ang taong may masamang intensyon. Siya ay isang powerhouse mula sa Han Clan. Sinira niya ang aking Low Clan.
Mukhang nahanap na niya si Alvin, kaya siya pumunta sa Alvin Peak, sabi ni Benny sa malalim na boses. Siya speculated kaya mula sa ang katunayan na ang kabilang partido ay pinamamahalaang upang mahanap ang kanilang paraan dito. Luklan. Sumimangot ang Gold Dog. May alam ako tungkol dyan, sabi ni Jack. Nang dumating si Benny sa Alvin sect, nalaman niya na ang Luklan ay nawasak mula sa bibig ng kanyang young master. Alam din niya ang dahilan kung bakit nawasak ang Luklan. Ito ay dahil pinatay ng kanyang young master si Cheng He, ang guild master ng Alchemist Guild's main guild sa Southern Outer Land ng Cloud Continent. Si Cheng He mismo ay wala, ngunit ang problema ng kanyang tiyuhin na isang powerhouse mula sa Han Clan. Ang Han Clan ay isa sa dalawang pinakamalaking ancient clans ng Cloud Continent na isa rin sa dalawang behemoth sa Cloud Continent. Kahit na ang Martial Emperor powerhouses at Demon Emperor powerhouses sa Cloud Continent ay iiwasan sila. Ang Han Clan ay naipasa sa loob ng 10,000 taon. Isa na itong makapangyarihang first class na first rate na puwersa sa Cloud Continent 10,000 taon na ang nakararaan. Pagkatapos ng 10,000 taon, ang lakas ng kanilang pundasyon at mga mapagkukunan ay hindi alam ng lahat. Walang maniniwala na walang kapangyarihan ng Martial Emperor sa Han Clan. Siyempre, walang mga Martial Emperor powerhouse sa Han Clan sa ibabaw. Gayunpaman, ang mga powerhouse ng Martial Emperor at mga powerhouse ng Demon Emperor sa Cloud Continent ay hindi madaling masaktan ang Han Clan. Walang nakakaalam kung kailan lilito ang isang kakaibang powerhouse mula sa Han Clan. Ang Han Clan na sinasabi mo ay hindi mangyayari na isa sa dalawang pinakamalaking sinaunang angkan ng Cloud Continent, hindi ba? Pagkatapos, sa wakas ay nakabawi ang Gold Dog mula sa kanyang pagkabigla. Kapansin-pansing nagbago ang kanyang mukha habang napuno ng takot at pagkabalisa ang kanyang mga mata. Tama. Han Clan iyon. Tumango si Benny. Ang powerhouse ng Han Clan. Paano siya nasaktan ni Master? Dahil sa takot, pawis na pawis ang Gold Dog. Kung tutuusin, sikat ang Ancient Han Clan. Sa pagtingin sa buong Cloud Continent, kahit na ang mga powerhouse ng Martial Emperor at mga powerhouse ng Demon Emperor ay hindi ito matitinag. Kung hindi ito makakaligtas hanggang ngayon bilang isang first class na puwersa sa Cloud Continent. Kung tutuusin, ang pako na pinakatumatak ay puputulan. Pagkaraan ng napakaraming taon, tiyak na mayroong maraming mga powerhouse ng Martial Emperor at mga powerhouse ng Demon Emperor na hindi sumang-ayon sa angkan at inatake ito na may layuning sirain ito. Gayunpaman, nakaligtas ito hanggang sa araw na iyon. Dahil dito, maiisip lamang ng isa ang lawak ng lakas nito. Sa puntong ito, maaari lamang nating harapin ito ng mahinahon, bumantong hininga si Jack. Ang tuktok ng Alvin Peak ay mabilis na napuno ng mga tao. Isang grupo ng mga matataas na opisyal at disipulo ng Alvin sect ang nagtipon. Lahat sila ay tumingin sa kulay abong figure sa itaas ng langit na kitang-kita ang takot sa kanilang mga mukha. Ang figure ay ang matandang nakasuot ng kulay abong robe na siya ring powerhouse mula sa Han Clan, si Jerome. 3 hininga na lang ang natitira. Tahimik na tinitigan ni Jerome ang mga tao sa kanyang harapan at mahinang nagsabi, kung hindi pa rin lilito si Alvin sa 3 hininga, wawasakin ko ang Alvin sect at papatayin ang lahat. Siyempre, maaari mong piliin na iwanan ang Alvin sect bago iyon. Kapag umalis ka, makakatakas ka sa kamatayan, patuloy na sinabi ni Jerome. Nagkatinginan ng grupo ng mga tao mula sa Alvin sect, ngunit walang gustong maging kakaiba. Nakalimutan kong magpakilala. Ako si Jerome mula sa Ancient Han Clan. Natural, isa lang akong nobody sa Han Clan. Nang mapansin na walang nang abala, pinaikit ni Jerome ang kanyang mga mata habang ang origin energy sa kanyang katawan ay gumalaw at naging sanhi ng pag-akyat ng heaven and earth energy sa kawalan sa itaas. Isang heaven and earth phenomenon ang nabuo sa isang kisap mata. Unti-unting lumitaw ang silhouette ng sinaunang itim na dragon bilang karagdagan sa mga silhouette ng 2,000 sinaunang may sungay na dragon. Ika-9 na Antas Martial Monarch Stage.
Nakikinig sa pagpapakilala ng matanda at pagkatapos ay nasaksihan ang Heaven and Earth phenomenon na nabuo ng Heaven and Earth energy na pinasiklab ng origin energy ng matanda, ang mga ekspresyon ng marami ay nagbago ng malaki. Ang grupo ng mga nakatataas na opisyal ng Alvin sect kasama na ang mga vice sect leaders, sina Paloma at Silvestre, ay may napakalungkot na ekspresyon. Hindi nila akalain na ang matanda ay magiging isang Han clan powerhouse at isang 9th level martial monarch stage martial artist. Ang cultivation base ng isang 9th level martial monarch stage martial artist ay maliwanag, at ang profundity na naiintindihan niya ay hindi rin magiging mahina. Hindi pinapansin ang pagkakakilanlan ng matanda, ang kanyang lakas lamang ay sapat na upang maging walang magawa ang kasalukuyang Alvin sect. Mula nang umalis ang kanilang sect leader na si Alvin, ang Alvin sect ay walang ibang powerhouse na sapat na malakas. Ang dahilan kung bakit umiral pa rin ang sekta noong araw na iyon ay dahil sa pagiging deterrent ng kanilang sect leader. Naturally, ang katotohanan na nawala si Alvin ay hindi kumalat ng malawak, kaya't hindi alam ng maraming tao ang kanilang kalagayan ng kawalan ng kakayahan. Gayunpaman, ngayon ay may isang tao na hindi natatakot sa kanilang leader ng sect, si Alvin, at dumating upang magbanta na sirain ang Alvin sect. Si Senior Han, ang sect leader natin ay umalis sa sekta kanina. Hindi pa siya bumabalik. Huminga ng malalim si Silvestre at nag-aalalang tumingin kay Jerome. Wala si Alvin. Itinaas ni Jerome ang kanyang kilay at saka pinaikit ang kanyang mga mata. Kung ganoon nga, bibigyan ko kayong lahat ng isa pang 10 paghinga. Pagkatapos nito, papatayin ko ang lahat ng hindi tumalikod sa Alvin sect para tumayo sa likuran ko. Habang nagsasalita si Jerome, ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay matatag. Tila suportado nito ang kanyang pahayag. Ang malagatas puting apoy sa kanyang katawan ay pinagsama-sama ng mga kapangyarihan ng iba't ibang kulay sa isang kisap mata. Hindi nagtagal, ang apoy ay agad ding napalitan ng iba't ibang kulay. Hoa! Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, isang mas malawak na Heaven and Earth energy ang lumitaw at nabuo sa isang mas nakakatakot na Heaven and Earth phenomenon sa kawalan sa itaas ng Jerome. Sa isang kisap mata, 5 sinaunang itim na mga silwete ng dragon bilang karagdagan sa 6,000 sinaunang sungay na mga silwete ng mga dragon ay lumitaw sa walang laman sa itaas ng Jerome. Ito ay ang Heaven and Earth phenomenon bago ginamit ni Jerome ang kanyang spirit weapon. Sa sandaling ginamit niya ang kanyang espiritong sandata at ginamit ang kanyang buong lakas, tiyak na lumampas ang kanyang lakas sa puwersa ng 6 na sinaunang itim na dragon bilang karagdagan sa 6,000 sinaunang may sungay na mga dragon. Napakalakas! Sabay-sabay, lumiit ang mga mag-aaral ng maraming miyembro ng Alvin sect at halata sa kanilang mga mukha ang pagkagulat. Hindi nagtagal, maraming tao ang nakagat ng bala at lumipad palabas upang tumayo sa likuran ni Jerome. Ang mga taong iyon ay ang Grade 1 Weapons Craftsman at Grade 1 Alchemist na sumali sa Alvin sect kanina. Nagkaroon na sila ng intensyon na umalis sa Alvin sect, at ngayong pinilit sila ng isang powerhouse na tulad ni Jerome, sandali lang na ginawa nila ito. Nang makita ang lahat ng Grade 1 na manggagawa ng armas at Grade 1 Alchemist na bukod sa kanyang sarili at isa pang tao ay umalis sa ganoong sandali, nagdilim ang mukha ni Silvestre habang pinapagalitan niya, kayong lahat. Lahat kayo ay walang utang na loob. Vice Sect Leader Zhang, I'd advise you to come over with US. Mahigit kalahating taon nang nawawala ang sect leader. Ni hindi namin alam kung babalik pa siya. Ang ilan sa kanila na nakatayo sa likod ni Jerome ay humimok kay Silvestre. Ano? Nawawala ang sect leader. Sa ilang sandali, nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan ng mga elder at disipulo ng Alvin sect. Malaki ang pagbabago sa kanilang mga mukha dahil ito ang unang beses nilang marinig ang balitang iyon. Kalahating taon nang nawawala ang sect leader nila. Sabay-sabay, hindi na sila nagdalawang isip pa at nagmamadaling pumunta sa likod ni Jerome. Sa ilang sandali, kakaunti na lang ang natitira sa tapat ng Jerome. 12:39. Kabilang sa mga hindi umalis ay sina Paloma at Silvestre, ang dalawang vice sect leaders. Pagkatapos, naroon sina Benny, Henry, ang Gold Thug,
at Jack, at isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng pilak na damit. Tiroy, hindi ka ba aalis? Tumingin si Silvestre sa nasa katanghaliang gulang na lalaking nakapilak at nagtatakang nagtanong. Bilang karagdagan sa pagiging matandang kaibigan niya, si Tiroy ay isa ring napakahusay na grade 1 alchemist. Kalalabas lang niya mula sa isang closed-door cultivation kanina. Pumunta siya sa Alvin sect nang lumabas siya dahil naakit siya ng reputasyon ng sekta. Naturally, bahagi ng dahilan kung bakit sumali si Tiroy sa Alvin sect ay dahil din sa nandoon siya. Gayunpaman, sa opinyon ni Silvestre, si Tiroy ay hindi katulad ng iba pang grade 1 alchemist at grade 1 na mga manggagawa ng armas. Hindi siya nakatanggap ng anumang pabor mula sa Alvin sect, kaya makatwiran kahit na umalis siya. Gayunpaman, ang pagpili ni Tiroy ay lampas sa kanyang inaasahan. Silvestre, bagamat hindi mo ako kumbansihin, hindi ko basta-basta tatalikuran ang Alvin sect dahil nagpasya akong sumali dito. Hindi yun ang aking estilo, sabi ni Tiroy. Dahil gusto niyong mamatay, tutulungan ko kayo. Hindi naisip ni Jerome na kahit naharapin nila ang kanyang mga pagbabanta, mayroon pa ring 7 tao na hindi alam kung ano ang makakabuti para sa kanila at hindi pinansin ang kanyang mga salita. Sa ilang sandali, galit na lang ang naramdaman niya. Sa isang iglap, humakbang si Jerome at itinaas ang kanyang kamay para gamitin ang continuous palm. Boom! 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 Kaagad, kasama ng sunod-sunod na malalakas na putok, 7 solidong palm print ang tumungo kay Jack at sa 6 na iba pa na may mahusay na momentum. Napakabilis nito na hindi sila makapag-react. Nagkaroon na lamang sila ng oras para mapansin ang paparating na hangin sa kanilang mga mukha na ikinasakal nila. Kahit na alam nilang malakas si Jerome, noon pa nila naramdaman ang lakas niya nang salakayin sila ni Jerome sa segundong iyon. Young Master, aalis muna ako. Kung may kabilang buhay, sana ay makasama ka at mapaglingkuran ka ng buong puso. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha ni Jack. Pang! 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 Nang akala ng 7 sa kanila ay tiyak na patay na sila, sunod-sunod na nakakabinging malalakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga at nakabawi sila sa kanilang pagkagulat, napagtanto na ang mga pag-atake ni Jerome ay hindi damapo kahit 1 pulgada ng kanilang mga katawan. Out of the blue, isang invisible wall ang tila lumitaw sa harapan nila. Kahit na paano damapo ang mga pag-atake ni Jerome at nagdulot ng mga ripple sa hangin, wala sa mga ito ang dumaan sa dingding. Alam nilang may nagligtas sa kanila. Nang mapansin na naharang ang kanyang mga pag-atake, hindi na nagkaroon ng panahon si Jerome para isipin kung sino ang may kasalanan. Itinaas niya ang kanyang braso at isang grade 1 spirit saber ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Weng! Weng! Itinaas niya ang saber at naglaslas, na nagwawalis ng napakaraming pag-atake patungo kay Jack at sa iba pa ng may mahusay na momentum. Gayunpaman, sa kabila ng kalangitan na puno ng walang katapusang kinang ng talam, ang kanyang mga pag-atake ay naharang pa rin nang sila ay lumapit kay Jack at sa iba pa. Ang invisible na pader sa harapan nila ay sobrang solid at ganap na immune sa mga pag-atake ni Jerome kahit na ginamit niya ang kanyang espiritong sandata at buong lakas. Isang martial Emperor powerhouse. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Jerome at ang kanyang mukha ay naging sobrang baluktot. Ang kanyang lakas ay maaaring ituring na pinakamataas sa mga martial monarch peaks. Naniniwala siya na imposible na ang isang tao sa ibaba ng yugto ng martial emperor ay maaaring harangin ang kanyang mga pag-atake ng napakadali nang hindi inilalantad ang kanilang mga sarili sa kanyang harapan. Dahil doon, iisa lang ang posibilidad. Ang taong hamarang sa kanya ay kailangang isang martial emperor powerhouse. Matapos sabihin iyon ni Jerome, lahat ay tumahimik. Isang martial emperor powerhouse. Sabay-sabay, ang mga nakarecover mula sa pagkabigla ay nagsimulang lumingalinga sa paligid na parabang sinusubukan nilang hanapin ang powerhouse ng martial emperor na hamarang sa mga pag-atake kanina. Panginoon, salamat sa pagligtas mo sa aming buhay. Pagkatapos, si Jack at ang 6 na iba pa ay yumuko ng may paggalang patungo sa kawalan at nagpasalamat dito.
Alam na alam nila sa kanilang mga puso na kung hindi dahil sa taong iyon ay mga bangkay na sila ngayon. Hindi. Marahil ay wala man lang silang bangkay. Nang manatiling madilim ang mukha ni Jerome habang pinagpapawisan siya ng malamig, naisipan niyang tumakas ngunit hindi siya nang ahas. Maya-maya lang, isang boses na parang bata ang umalangaw-ngaw sa hangin. Jack, ang tagal na nung huli tayong nagkita. Parang bata ang boses ng isang babae. Sino ka? Nang marinig na may tumatawag sa kanyang pangalan sa boses ng isang maliit na babae, hindi mapigilan ni Jack na mataranta. Who? Hindi nagtagal, may kumislap sa harap ni Jack nang mapagtanto niyang may lumitaw na gintong figure sa kanyang harapan. Ito ay isang batang babae na may gintong damit. Siya ay chubby at napaka-adorable. Kanina, ikaw ba ang tumawag sa akin? Nakatingin sa batang babae sa harapan niya, nag-aalangan na nagtanong si Jack. Kung hindi ako, sino kaya iyon? Jack, hindi mo ako makakalimutan, hindi ba? Ang maliit na batang babae na naka-gold ay nakatayo habang nakaakbay ang kanyang mga braso at yumuko ang kanyang pisngi habang nakatingin kay Jack. Medyo nabalisa daw siya. At ikaw? Pinalaki ni Jack ang maliit na batang babae sa kanyang harapan, ngunit nabigo siyang makahanap ng anumang alaala nito kahit gaano pa niya kahirap ang kanyang utak. Bata, parang hindi kita kilala, mapait na ngumiti si Jack at sinabi. Little Gold, sinabi ko ngang hindi ka makikilala ni Jack. Sa oras na iyon, nagsalita ang isa pang parang bata na boses ng batang babae, na sinamahan ng isang puting figure na pababa. Sa pagkakataong ito ay isang maliit na batang babae na nakaputi. Maraming tao ang nakatingin sa dalawang maliliit na babae na medyo matamlay. Laking gulat nila na kaya nilang kontrolin ang hangin at lumipad sa ganoong edad. Pagkatapos, bumaba rin ang dalawa pang figure mula sa langit. Ito ay isang batang babae sa daffodil dilaw at isang maliit na batang lalaki sa itim. Ang babaeng nakadilaw ay tila ang pinakamatanda sa paligid ng 15 o 16 sa apat na bagong dating. Kahit na ang apat na tao sa harap ni Jerome ay nagulat sa kanya, ang kanyang isip ay hindi ganap na nakatuon sa kanila. Hinahanap pa rin niya ang nakatagong Martial Emperor Powerhouse. Bata, sino ka? Tiningnan ni Jack ang maliit na batang babae na may kulay ginto habang ang pagdududa sa kanyang mukha ay lalong nakaukit. Pagkatapos, sumagot ang maliit na batang babae na nakaputi upang maalis ang kanyang mga pagdududa, Jack, siya ay Little Gold. Munting ginto. Sa sandaling iyon, hindi makapag-react si Jack. Ito ang mata ko na maliit na gintong daga. Ang maliit na batang lalaki na nakaitim ay nag-pipe up upang paalalahanan si Jack. Nang marinig niya ang mga salita ng maliit na bata, naisip nito si Jack. Sa wakas ay naalala niya ang maliit at gintong figurang iyon. Ikaw. Ikaw ba ang parehong maliit na gintong daga noon? Nanlumo si Jack. Oo, ako ang maliit na gintong daga mula noon. Ngayon, mahuhulaan mo na ang kanilang pagkakakilanlan, hindi ba? Pinandilatan ni Little Gold ang batang lalaki at pagkatapos ay itinuro ang dalawa sa kanya at sa babaeng nakaputi habang nakatutok itong nagtanong kay Jack. Napatingin si Jack sa mga bata na mukhang magkambal saglit. Pagkatapos, mabilis siyang tumugon kahit nag-aalangan, Little Black and Little White. Tama. Ako si Little White at siya si Little Black, sabi ng maliit na babaeng nakaputi. Sa sandaling iyon, medyo nahihilo si Jack. Ang tatlong maliliit na tao noon ay nag-transform na sa mga tao. So, mga demonyo sila. Sabi ko na nga ba? Paano makokontrol ng isang batang tao ang hangin at lumipad? Mga demonyo talaga sila. Mga demonyo. Maaari pa rin silang mag-transform bilang mga bata kahit na mahigit 100 taong gulang pa lang sila. Maraming tao na tumalikod sa Alvin sect ay nag-uusap sa kanilang sarili. Demonyo. Sa oras na iyon, si Jerome, na nakatingin pa rin sa paligid, ay lumingon at nakatutok sa tatlong bata sa harap niya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Mga demonyo talaga sila. Baka siya yung taong hamarang sa mga atake ko kanina. Walang kamalay-malay, ang paningin ni Jerome ay dumapo sa batang babae na nakadilaw sa tabi ng tatlong bata. Malinaw na siya ang kanilang pinuno.
Marangal ang mukha ni Jerome nang mapagtanto niya na ang babaeng nakadilaw sa harapan niya ay maaaring isang martial emperor powerhouse. Mamaya na tayo makakahabol. Little Gold, di ba sabi mo masosolusyunan mo to? Ang babaeng nakadilaw ay si Nympha na nagdala sa tatlong maliliit na lalaki sa kabila ng Stream River gamit ang kanilang mga katawan. Nasaksihan nila ang buong kaguluhan kanina nang dumating sila sa Alvin Sect. Nakarating na sila bago umalis ang grupo ng mga tao sa Alvin Sect, ngunit hindi sila nagmamadaling lumitaw. Napagpasyahan na lamang nilang gawin ito pagkatapos na umalis ang mga dapat umalis sa sekta. Pagkatapos, iniligtas nila ang natitirang mga tao na nanatili sa Alvin Sect. Kung hindi mo ito malulutas, gagawin ko, tumingin si Little Black sa Little Gold at mahinahong sinabi. Gusto mo? I won this chance fair and square in a game of rock, paper, scissors. Hindi ko ibibigay sa'yo unless may mali sa utak ko. Tinitigan ni Little Gold si Little Black at pagkatapos ay tumingin kay Jerome ng saktong sa mata. Gayunpaman, mabilis na lumitaw ang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Iyon ay dahil may lumitaw na dilaw na figure sa kanyang harapan. Mas tumpak, si Nympha ang hamarang sa kanya. Ate Nymphe. Napatulala si Little Gold. Hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ni Nympha. Little Gold, haharapin ko ang taong ito. Medyo nadistorbo ang ekspresyon ni Nympha na parang may napansin siya. Ikaw ba ay mula sa sinaunang Han clan ng Cloud Continent? Tahimik na tinitigan ni Nympha si Jerome at nagtanong sa malalim na boses. Kahit na mas maaga siyang dumating, hindi niya narinig ang pagpapakilala ni Jerome. Oo. Paano kita haharapin, miss? Hindi nang ahas si Jerome na baliwalain si Nympha dahil nahulaan niya na maaaring siya ay isang Demon Emperor powerhouse. Sa pagharap sa magalang na Jerome, inirapan siya ni Nympha at napabulalas, hindi ka pa rin karapat-dapat na malaman ang pangalan ko. Agad na lumungkot ang mukha ni Jerome. Aatake sana siya kung hindi siya nag-aalala na baka siya ay isang Demon Emperor powerhouse. Dahil ikaw ay mula sa Han clan, kung gayon ay papatayin kita ng personal. Wala kang dahilan upang mabuhay dahil nang ahas kang maghanap ng mali sa sekta ng aking kapatid na Alvin, bulong ni Nympha. Parang kausap niya si Jerome pero at the same time, parang bumubulong din siya sa sarili niya. Gayunpaman, hindi pa rin maiwasan ni Jerome na hindi makapaniwala nang marinig niya ito. Sa kanyang opinyon, ang kanyang lakas ng loob na sabihin ito ng malakas ay nangangahulugan na siya ay ganap na tiwala sa pagpatay sa kanya. So, lumalabas na siya ang Martial Emperor powerhouse mula kanina. Habang bumibilis ang tibok ng puso niya at bumabaha ang takot sa mga ugat niya, halos sabay-sabay na lumiit ang mga pupils niya. Biglang bumuhos ang malamig na buhangin sa isang madugong butas sa kanyang katawan. Sa kabila ng madugong butas na dumaan sa katawan ni Jerome, walang dugong anak. 1240. Ang madugong butas sa dibdib ni Jerome ay ganap na nagyelo. Ang yelo ay patuloy na kumalat palabas at kalaunan, siya ay na-freeze sa isang ice sculpture. Bago tuluyang na-freeze si Jerome, biglang bumaril ang isang mabilis na streamer mula sa kanyang katawan. Naglakas loob ka pa ring makipaglaro sa harap ko. Bumantong hininga ang batang babae na naka-gold at pagkatapos ay naghanda siyang habulin ang communication jade slip na ipinadala ni Jerome bago siya namatay. Little Gold, huwag kang mag-abala na sundan ito. Gusto kong makita kung sino ang maaari niyang tawagan. Ang Han clan sa Cloud Continent ay matagal nang nakanlong. Marahil ay nakalimutan na nila kung sino ang nagbigay sa kanila ng lahat nang mayroon sila ngayon, napatigil si Nympha sa Little Gold habang siya ay bumubulong ng patronizingly. Pagkatapos noon, bumalik ang kanyang mga mata sa katawan ni Jerome sa kanyang harapan. Sa mas tumpak, ang kanyang mga mata ay nahulog sa ice sculpture na dating Jerome. Bigla, habang unti-unting itinaas ni Nympha ang kanyang braso, nagsimulang lumitaw ang mga tallest na bitek sa ice sculpture, at pagkatapos, ito ay sumabog sa kalangitan na puno ng ice slag. Si Jerome, isang martial monarch peak, ay nadurog na walang katawan sa isang kisap mata. For a time, nagkaroon ng dead silence. Shua! Shua! Shua!
Habang ang karamihan sa mga tao ay nakabawi mula sa pagkagulat, ang kanilang mga mata ay dumapo kay Nympha na nakatayo sa malapit ng sabay-sabay. Lumalabas na hindi nakakapinsala at inosente, pinabilis niya ang kanilang mga puso. Ang eksenang iyon kanina ay siguradong isa sa mga nakakagulat na nasaksihan nila. Iyon ay isang Han Clan powerhouse, isang martial monarch peak. Namatay siya ng ganoon lang. Marami sa kanila ang nakasubo ng hangin. Ang babaeng ito. Siya ba ay talagang isang martial emperor powerhouse? Dapat siyang tawaging demon emperor powerhouse. Ang mga tingin kay Nympha ay mabilis na naging maingat. Ang babaeng iyon na mukhang 15 o 16 ay may lakas na panginag ang kanilang mga kaluluwa sa takot. Hindi nagtagal, ang grupo ng mga tao na nakatayo sa likod ni Jerome ay nagsisi sa kanilang desisyon na lumipat ng panig. Ang 4 na makapangyarihang demonyo ay halatang napakalapit na nauugnay sa Alvin Sect. Natatakot ako na wala nang babalikan dahil nilisan na natin ang Alvin Sect. Kung alam ko lang na ang Alvin Sect ay may Demon Emperor powerhouse na tulad nila nalilito sa takdang panahon, hindi ko sana piniling iwanan ang sekta. Kasalanan ni Jerome ang lahat. Marami sa kanila ang nagdalamhati sa kanilang pinili ng may panghihinayang na ekspresyon. Gayunpaman, hindi nila ito naisip noon. Bukod sa hindi na sila makakabalik, maaari ba silang lumayo ng ganoon nang walang anumang kahihinatnan pagkatapos na lisanin ang Alvin Sect? Hindi nagtagal, sinagot sila ng 2 maliliit na bata. Little Black, tumaya tayo. Ang makakapatay ng pinakamaraming taksil ay unang makikita si Brother Alvin. Tumingin si Little Gold kay Little Black at sinabing, "Deal." Ang itim na batang lalaki ay ang maliit na itim na sawa, Little Black. Malamig na tumango siya. Ay hindi. Hindi malambot ang konserbasyon ng Little Gold at Little Black. Malinaw na narinig sila ng grupo ng mga taksil ng Alvin Sect at nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Kahit na hindi nila alam ang lakas ng 2 batang iyon, nakita nila ang lakas ni Nympha, tiyak na nasa Demon Emperor stage ito. Isinantibi ang katotohanan na ang lakas ng 2 maliliit na kasama ay maaaring higaitan sila, kahit na matalo nila ang 2 maliliit na kasama, wala silang magagawa sa kanila. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang Demon Emperor powerhouse sa tabi nila. Tumakbo. Sabay-sabay na tumakas ang grupo ng mga taksil sa lahat ng direksyon ng walang pag-aalinlangan. Sinusubukang tumakas. Nang makita na sila ay tumatakas, ang Little Gold at Little Gold ay nginisyan. Sabay-sabay silang gumalaw at nawala sa hangin, o hindi bababasa, tila ginawa nila ito kay Jack at sa iba pa. Tapos, natulala sila sa eksenang nasa harapan nila. Diyos! Ano ang nakita nila? Sa kanilang paningin, ang mga taksil na handang tumakas ay napahinto sa parehong lugar at pagkatapos ay sumabog sila sa isang langit na puno ng madugong ambon. Tila ang mga taksil ay tila naghiwa-hiwalay sa isang madugong ambon ng walang dahilan, ngunit alam nilang malinaw na mayroong higit pa dito. Ang dahilan kung bakit ganoon ang hitsura sa kanila ay ang 2 maliliit na lalaki ay napakabilis na hindi nila naabutan at makita ang anumang bakas ng kanilang mga galaw. Ang pagkakaiba sa kanilang lakas ay napakalaki. Sa loob ng 2 hanggang 3 paghinga, lahat ng mga taksil ng Alvin Sect, anuman ang kasarian, ay napatay. Wala sa kanila ang nakaligtas. Nagawa kong pumatay ng 359 na katao. Sa sandaling iyon, isang mahinahon na boses ang lumabas kasama ng isang gintong figure na lumitaw. Ito ay ang batang babae sa ginto, Little Gold. Halos sabay-sabay, lumitaw si Little Black at malamig na sinabi, "Emph. Nakapatay ako ng 362 katao." Maliit man na ginto o maliit na itim, napag-usapan nila ang tungkol sa pagpatay sa ilang daang tao ng malamig na parang nagpuputol lang ng damo. Sa ilang sandali, si Jack at ang iba pa ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ang 2 sa kanila ay pumatay ng higit sa 700 tao, ngunit walang dugo sa kanila. Sapat na iyon para patunayan kung gaano kalalim ang kanilang cultivation base. Kung hindi ako nagkakamali, dapat din silang Demon Emperor powerhouses. Bumulong si Silvestre sa mahinang boses.
Kasalukuyang nasa Alvin Sect, sa 7 sa kanila na hindi tumalikod sa Alvin Sect, siya ang pinakamalakas. Nakapasok na siya sa 8th level Martial Monarch stage hindi pa katagal. Para sa kadahilanang iyon, mayroon siyang kaunting pag-unawa sa lakas ng isang Martial Monarch pick. Sa kanyang opinyon, ang lakas ni Little Gold at Little Black ay talagang hindi kasing simple ng isang powerhouse ng Demon Monarch. Dahil dito, isa lang ang posibilidad, silang dalawa ay mga powerhouse ng Demon Emperor tulad ng babaeng nakadilaw. Maswerte ka at mas maraming tao sa iyong panig. Kung hindi, nanalo sana ako, malungkot na reaksyon ni Little Gold sa mga salita ni Little Black. Ang taya ay isang taya. Tandaan ang deal, malamig na paalala ni Little Black. Happy. Bumantong hininga si Little Gold sa tahimik na pagsang-ayon. Ikaw ba si Jack? Habang si Jack, Silvestre at ang iba pa ay nagyelo pa rin sa pagkabigla sa isang kahoy na ekspresyon, tumingin si Nympha kay Jack. Narinig ko ang tungkol sa iyo, ngunit hindi pa kita nakilala. At ikaw? Medyo na-flatter si Jack nang makita niyang sinalubong siya ni Nympha. Si Jack, siya si Sister Nympha. Siya rin ang mabuting kaibigan ni Kuya at matamis na kapatid na babae, iniangat ni Little Gold ang kanyang ulo patungo kay Jack. Oh, kaibigan ka ng Young Master. Naintindihan na ni Jack ngayon. Pagkatapos, magalang siyang yumuko kay Nympha. Binabati ni Jack si Young Miss Nympha. Pagbati, Young Miss Nympha. Sa oras na iyon, ang natitirang mga tao kabilang sina Silvestre, Paloma, at iba pa ay yumuko rin ng may paggalang kay Nympha. Maging sina Henry at Benny ay hindi exception. Ang mukha ni Benny ay puno ng pananabik at kasiyahan. Sa sandaling ang Han Clan's powerhouse, si Jerome ay patay na, nangangahulugan ito na ang kanilang Luklan ay naipaghiganti. 1241. Kailan nawala si Brother Alvin? Paano siya nawala? Tumingin si Nympha kay Jack na may marangal na ekspresyon at nagtanong ng may pag-aalala sa mukha nito. Maliwanag, narinig na niya ang talakayan sa mga taksil ng Alvin Sect bago siya lumitaw at nalaman niya ang tungkol sa pagkawala ni Alvin. Nagsimula ito mahigit kalahating taon na ang nakalipas. Bumantong hininga si Jack at pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sa huli, nagkasala siyang umamin, sa kasamaang palad, ako ay masyadong mahina. Hindi ako nakapasok sa Lost Stone Forest para magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Young Master. Ang nawawalang bato na kagubatan, ha? Bulong ni Nympha habang kinukusot niya ang kanyang mga mata na may kislap ng lamig dito. Hindi nagtagal, tumingin si Nympha sa Little Black at Little Gold habang sinabi niya, Little Black, Little Gold, mananatili ka at paprotektahan ang Alvin Sect. Pupunta kami ni Little White sa Lost Stone Forest. Sister Nympha, gusto ko rin pumunta, nagmamadaling dagdag ng dalawa. Kung sasama ka, ano ang mangyayari kung may mangyari muli sa sekta ni Brother Alvin? Pinandilatan sila ni Nympha. Pagkatapos, sa ilalim ng kanilang walang magawang mga tingin, umalis siya kasama ang maliit na batang babae na nakaputi pagkatapos niyang tanungin si Jack tungkol sa lokasyon ng Lost Stone Forest. Ang babaeng nakaputing damit ay ang puting sawa mula kanina, si Little White. Pagkaalis ni Nympha kasama si Little White, tiningnan ni Little Gold ang 6 pang tao bukod kay Jack at sinabing, maswerte kayo. Nang marinig ang mga salita ni Little Gold, hindi nila maiwasang mapangiti ng mapait. Natural, alam nila kung bakit sasabihin iyon ng Little Gold. Kung tinalikuran nila ang Alvin Sect at tumayo sa likod ng powerhouse ng Han Clan, si Jerome, tulad ng ibang mga traidor, patay na sana sila ngayon. T-Roy, sa kabutihang palad, nagawa mo ang tamang pagpili, tumingin si Silvestre kay T-Roy at kinausap siya sa pamamagitan ng voice transmission. Natuwa siya kay T-Roy. Napangiti ng awkward si T-Roy. Naisipan niyang umalis, ngunit pakiramdam niya ay hindi magandang gawin iyon. Bukod dito, hindi rin tinalikuran ng kanyang matandang kaibigan, si Silvestre ang Alvin Sect, kaya nanatili siya. Mukhang matalino nga ang pinili niya. Sa katunayan, ang mga talagang maswerte ay hindi si Silvestre at ang iba pa. Ang pinakamaswerte ay ang mga taong wala sa Alvin Sect noon.
Ang grupo ng mga elder at disipulo ng Alvin sect na nasa malayo ay nakadama ng matagal na takot sa kanilang mga puso nang malaman nila ang tungkol sa pangyayari noong araw na iyon. Wala silang pagdududa tungkol dito. Kung naroon sila, tiyak na pipiliin nilang iwanan ang Alvin sect. Pagkatapos ng lahat, ang mga powerhouse ng Demon Emperor ay dumating mamaya. Bago nila ginawa, wala na itong pag-asa para sa Alvin sect. Sa kabutihang palad, wala ako ng ilang araw. Oo, kung hindi, patay na rin tayo. Maganda na ang lahat ngayon. Hindi lang tayo nakaligtas, ngunit maaari tayong magpatuloy na manatili sa Alvin sect. Nabalitaan ko na ang Demon Emperor Powerhouse ay hindi lang young Miss Nympha na umalis. Sa ngayon, kahit ang dalawang maliliit na ninuno na naiwan ay pinaghihinala ang mga powerhouse ng Demon Emperor. Gamit ang mga Demon Emperor powerhouse na ito, ang Alvin sect natin ay makakaangat sa lahat ng iba pang first-rate na puwersa sa Cloud Continent. Ang grupo ng maswerteng elder at disipulo ng Alvin sect ay patuloy na nagbubulungan tungkol dito. Habang pinag-uusapan nila ito, napuno ng kilig at saya ang kanilang mga puso bukod pa sa swerte. Sa Cloud Continent, ang upper-level first-rate forces ay, sa karamihan, ay babantayan ng mga powerhouse ng Martial Monarch Peak dahil walang Martial Emperor powerhouse. Ang Alvin sect, na mayroong Demon Emperor powerhouses na maihahambing sa mga powerhouse ng Martial Emperor, ay nag-iwan sa iba pang upper-level na first-rate na puwersa sa Cloud Continent sa isang tiyak na lawak. Ang maliliit na ninuno na kanilang pinag-usapan ay natural na Little Gold at Little Black. Nanatili ang Little Gold at Little Black para bantayan ang Alvin sect. Kadalasan, hindi rin sila walang ginagawa at mahilig silang gumala. Walang sino man sa Alvin sect ang hindi pa nila binubuli. Sa tuktok ng Alvin Peak, ang Little Gold at Little Black ay nakaupo sa magkahiwalay na gilid habang ang Little Gold ay nagsisisi na nagsabi, nakakabagot. Kung alam ko ito ng mas maaga, sinundan ko sana si Sister Nympha sa Lost Stone Forest at iniwan kang mag-isa dito. Sa tingin mo ba papakawalan kita? Malamig na tanong ni Little Black, o baka naisip mo na iniwan lang kaming dalawa ni Sister Nympha dito at hindi iyon sinasadya. Matapos siyang marinig ni Little Gold, ngumuso siya at nagsimulang hindi siya pansinin. Ang dalawang batang iyon ay parang magkasintahang palaaway. Sa Lazarus Peak, 3 araw na lang ang natitira bago ang araw ng pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. I managed to restore some memories. Sayang hindi ko pa rin maalala kung sino ako. Sa gilid ng Lazarus Peak, biglang bumaantong hininga ang isang boses mula sa nag-iisang multi-story pavilion sa maluwag na stone platform. Ang boses ay napuno ng kawalan ng kakayahan. Si Alvin, nakakagising lang mula sa kanyang pagtatanim, ay umiling at bumaba sa kama bago lumabas ng silid. Ilang sandali pa, umalis na siya sa maraming palapag na pavilion. Dahil ang araw ng pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ay 3 araw na lang, makikita ni Alvin ang maraming figure sa harap ng mga kubo sa stone platform sa ibaba. Ang mga figure na ito ay pag-aari ng mga taong tulad ni Alvin. Natural, ang pagkakatulad dito ay nangangahulugan na sila ay pumunta sa Lazarus Peak na may parehong layunin tulad niya, na sumali sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ng Lazarus Peak. Sa kasalukuyan, ang mga taong ito ay nakikipag-sparring ng pares o grupo. Napakasigla ng kapaligiran doon. Bigla naman siyang parang may napansin at lumingon sa tabi niya. Kasunod yun, isang bagzo ng hangin ang sumugod sa tabi niya at lumitaw ang isang matandang figure. Ang mas malapitang pagtingin ay makikita na ang disipulo ng Martial Emperor, si Septimus, mula sa Lazarus Peak ang nagdala sa kanya doon 6 na buwan na ang nakakaraan. Alvin, ang araw ng pagpili ng mga disipulo at tagasunod ng Martial Emperor ay malapit na. Mangyaring maging mas maingat sa 3 araw na ito. Magulo si Xavier, same time na paalala ni Septimus sa kanya. Oo. Tumango si Alvin ngunit ang kanyang ekspresyon ay walang pangako na para bang hindi niya isinasapuso ang mga salita ni Septimus. Marahil ay masasabing hindi niya isinasapuso si Xavier. Hindi lang malakas si Xavier.
Higit sa lahat, may direktang disipulo ng Martial Emperor sa likod ko. Itinuring siya ng direktang disipulo ng Martial Emperor bilang kanang kamay niya. Hindi siya tatayo kung si Xavier ay magdusa ng anumang pinsala sa iyong mga kamay, patuloy na sinabi ni Septimus. Habang nagsasalita siya ay mas naging seryoso ang mukha niya. Direktang disipulo. Sa pagkakataong ito, biglang nagningning ang mga mata ni Alvin na para bang interesado siya sa direktang disipulo ng Lazarus Peak. Ano ang ibig mong sabihin? Kung si Xavier ay nasaktan o napatay, ang direktang disipulo ng Martial Emperor sa likod niya ay maghihiganti. Tumingin si Alvin kay Septimus at nag-aalangan na nagtanong. Tama iyan. Tumanggaw si Septimus. 12:42. Hindi nagtagal ay napansin ni Septimus ang binata na naka-purple sa kanyang harapan na biglang tumawa nang marinig ang kanyang mga salita. Ang pagtawa ay nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Direktang disipulo ng Martial Emperor. Di nagtagal, nawala ang tawa sa mukha ni Alvin. Isang pahiwatig ng layunin ng labanan ang makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Natural, hindi ito napansin ni Septimus. Magtataka sana siya kung nakita niya ito. Naniniwala siya na ang lakas ni Alvin ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga disipulo ng Martial Emperor sa Lazarus Peak. Gayunpaman, hindi siya maniniwala kung sasabihin ng isa na nagawa niyang manalo laban sa direktang disipulo ng isang Martial Emperor. Samantala, 3 figure ang lumitaw sa nag-iisang pavilion sa stone platform na matatagpuan sa mas mataas na bahagi ng kalagitnaan ng bundok ng Lazarus Peak. Kung narito si Alvin, makikilala niya sa isang sulyap na ang namumuno sa grupong ito ng 3 ay walang iba kundi si Xavier. Sa sandaling ito, mahinang sinabi ni Xavier sa 2 tao sa likod niya, umalis. Yes, sagot ng 2 bago umalis. Pagkaalis nila, tumingin si Xavier sa nag-iisang pavilion at magalang na yumuko. Senior Brother Song. Sa sandaling ang kanyang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig, isang figure ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa harap ng nag-iisang pavilion. Ito ay isang binata na nakasuot ng asul na may medium build at ordinary look. Gayunpaman, ang malaking itim na nunal sa ibabaw mismo ng kanyang kanang kilay ay tila kapansin-pansin. Xavier, hinahanap mo ba ako? Ang binata na nakasuot ng asul ay isa sa 3 direktang disipulo ni Martial Emperor Lazarus sa Lazarus Peak. Siya si Tommy, ang pangalawang direktang disipulo. Senior Brother Song, gusto kong gawin mo akong supervisor para sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na gaganapin sa loob ng 3 araw, magalang na sagot ni Xavier. Hindi siya nang ahas na mag-relax sa harap ni Tommy. Ang isang supervisor ay may pananagutan sa pangangasiwa sa ilan sa mga aktibidad ng selection sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na gaganapin pagkaraan ng 3 araw. Pangunahing pinangangasiwaan niya ang grupo ng mga taong sumasali sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor at itinatala ang kanilang mga resulta. Sa itaas ng supervisor ay ang mga hukom. Ang mga hukom ay 2 sa mga direktang alagad ng Martial Emperor. Si Tommy Song ay isa sa kanila. Dahil dito, may awtoridad si Tommy na pumili ng supervisor. Bakit bigla kang naging interesado dito? Tanong ni Tommy. Halata namang curious siya dito. Senior Brother Song, prangka ako sa iyo. Gusto kong maging supervisor dahil gusto kong pumatay ng tao. Sumagot si Xavier sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. Wala siyang anumang lihim sa harap ni Tommy at hindi rin siya nang ahas na itago ang anumang lihim mula sa kanya. Hindi magiging maganda ang katapusan niya kung malalaman ni Tommy na may tinatago siyang mga sikreto sa kanya. Sa madaling salita, siya ang kanang kamay ni Tommy. Upang ilagay ito sa isang hindi kanais-nais na paraan, siya ay isang pawn lamang o isang aso na tinawag ng kusa. Kung siya ay utusan na kumagat ng isang tao, wala siyang magagawa kundi ang kagatin siya. Bilang isang master, kung bigla siyang kagatin ng aso niya balang araw, tiyak na papatayin niya ang asong iyon ng walang pag-aalinlangan kahit gaano pa niya kasaya ang aso. Oh! Naningkit ang mga mata ni Tommy. Lalo siyang naging curious. Ikaw ay isang marangal na alagad ng Martial Emperor. Bakit ka nakipag-away sa isang taong sumama sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor?
Senior Brother Song, pinatay niya ang kapatid ko, si Levi, galit na sagot ni Xavian. Pinatay niya si Levi. Agad na nagdilim ang mukha ni Tommy nang marinig niya ang mga salita ni Xavian. Sa Lazarus Peak, maliban sa ilang mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na nanatiling neutral, karamihan sa mga disipulo at tagasunod ng Martial Emperor ay pumili ng isang paksayon. Pipiliin nila si Tommy, ang pangkat ng pangalawang direktang disipulo ng Martial Emperor o ang pangkat ng ikatlong direktang disipulo ng Martial Emperor. Parehong paksayon ay laban sa isa't isa. Parehong kabilang sa pangkat ni Tommy sina Xavian at Levi. Napuno ng galit ang mga mata ni Tommy nang marinig niyang pinatay ang isang miyembro ng kanyang paksayon. Gaya nga ng kasabihan, kailangan mong makita kung sino ang may-ari bago mo bugbugin ang aso. Sa kanyang opinyon, ang sinumang nang-ahas na pumatay kay Levi ay malamang na minamaliit siya. Mabilis na bumalik sa kalmado ang mukha ni Tommy habang walang pakialam na nagtanong, ang katotohanan na kaya niyang patayin si Levi ay nangangahulugan na siya ay napakalakas. Sigurado ka bang kaya mo siyang patayin para ipaghiganti si Levi? Oo. Masiglang tumango si Xavian. Malaki ang tiwala niya sa sarili niyang lakas. Maliban na lang kung ito ay isang tao sa antas ng direktang disipulo ng isang Martial Emperor o ilang mga kakaibang powerhouse na nakarating na sa rurok ng Martial Monarch stage, naniniwala siyang kaya niyang talunin silang lahat. Ihanda mo ang iyong sarili. Makalipas ang 3 araw, sundan mo ako sa lugar kung saan magaganap ang pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Gagawin kitang supervisor, at sa oras na iyon, maaari kang maghintay ng pagkakataon para patayin ang lalaking iyon, utos ni Tommy. Oo. Magalang na tumango si Xavian sa kanyang ulo. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Parang nakikita na niya ang kalaban na pumatay sa kanyang kapatid na nakahandusay sa sahig sa harapan niya. Si Alvin ay natural na walang kamalay-malay na si Xavian ay nagbabalak na patayin siya. Sa sandaling ito, gumagala siya sa Lazarus Peak. Pagkatapos ng mahabang pananatili sa Lazarus Peak, ito ang unang pagkakataon niyang pag-aralan ng detalyado ang Lazarus Peak. Ang mapanganib na matarik na taluktok na umakyat sa langit kahit papaano ay nagbigay sa kanya ng isang ganap na bagong pangunawa. Kapag tinitignan ko itong rurok sa harapan, parang mas naiintindihan ko ang impormasyong mahirap intindihin sa likod ng aking isipan. Hindi ko akalain na magtatagal pa bago muling makagawa ng panibagong tagumpay ang aking sword profundity. Bulong ni Alvin sa sarili. Ang kanyang kulay ube na robe ay lumipad sa hangin habang siya ay umaaligid sa hangin. Nakatitig siya sa tuktok ng bundok na nakatutok sa langit na parang espada sa di kalayuan na may sukdulang konsentrasyon. Nakatutok ang mga mata niya dito. Sa segundong ito, ang buong taluktok ng bundok ay tila naging isang dambuhalang espada sa kanyang mga mata. Isang dambuhalang espada na pumailan lang hanggang langit. Narinig ko mula kay Septimus na hindi na magpapakita si Martial Emperor Lazarus sa pagkakataong ito sa seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na hawak ng Lazarus Peak. 2 sa mga direktang disipulo ng Martial Emperor ang mamamahala dito. Bumalik sa katinoan si Alvin. Parang may naalala siya. Nagtataka ako kung si Harris ay isa sa 2 direktang disipulo ng Martial Emperor. Si Harris ang taong nakilala niya hindi pa katagal sa tuktok ng Lazarus Peak. Naalala niya noong una niyang nakilala si Harris, kinokontrol at sinasanay ni Harris ang kanyang espada gamit ang kanyang espiritual na enerhiya. Mula sa kanyang kaltas, bukod sa pagiging inscription master, si Harris ay maaaring direktang disipulo rin ng Martial Emperor ni Lazarus Peak. Ngayon, muli siyang pumunta sa tuktok ng Lazarus Peak, ngunit hindi niya nakita si Harris sa pagkakataong ito. Sa panahong ito nang ang pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor sa Lazarus ay naging mas malapit, bawat isa at bawat cultivation na lugar ng bawat Martial Emperors at Demon Emperors sa bawat sulok ng Cloud Continent ay abala rin sa aktibidad. Ito ay dahil ang kanilang mga cultivation ay nagdaraos din ng pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Nang kumalat ang balita ng lahat ng Martial Emperors at Demon Emperors na aktibo sa Cloud Continent ay ang seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor, lumikha ito ng malaking kaguluhan sa halos buong Inner Land.
Sa hilaga ng Innerland. Ang isang lambak ng bundok ay matatagpuan sa isang napakalamig na lugar. Malamig dito sa buong taon. Ang lambak ay nababalutan ng nyebe at maulap na nagmistulang isang fairyland. Sa lugar na ito na katulad ng isang fairyland, mayroong isang espesyal na lawa na naglalabas ng makapal na aura ng lamig. Bagaman ang panahon ay napakalamig hanggang sa punto na ang lahat ng mga halaman ay nagyelo, ang lawa ay nanatiling pareho. Ang tubig ng lawa ay kumikinang, hindi naapektuhan ng lamig. Bukod sa lawa, may isa pang highlight sa napakalaking lambak na ito. Lahat ng tao sa lambak ay isang babaeng martial artist. Isang grupo ng mga kababaihan ang masayang nag-uusap sa isa't isa na nagpapakita ng napakasiglang eksena. Sa loob ng 3 araw, magaganap ang pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na hawak ng Holland Valley. May isang maliit na lambak sa lugar kung saan tinanggap ng Holland Valley ang mga taong dumating para sumali sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Maraming magagandang silhouette na lumalabas mula sa mga bahay na gawa sa kahoy. Ang buong nakabukod na maliit na lambak ay mataong. Karamihan sa kanila ay may anticipatory ngunit kinakabahan sa kanilang mga mukha. Isang tao lang ang masungit at pangit ang mukha. Mula nang umalis ang 2 munting asong iyon, hindi na sila bumalik. Don't tell me talagang may malapit silang relasyon o ano sa alagad ng Martial Emperor na iyon. Ito ay isang pangit na babae. Isang sulyap lang ay sapat na para mawala ng gana ang mga tao. Whoosh! 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 Biglang umalangaw-ngaw sa hangin ang nakakatalim na tunog ng sipol ng hangin. Huminto lamang ito nang marating ang langit sa itaas ng maliit na lambak. Lahat ng umalis sa kanilang mga bahay na gawa sa kahoy sa maliit na lambak, kabilang ang pangit na babaeng iyon, ay nagtaas ng ulo upang isa-isang tumingin sa langit. 3 babae ang magkatabi sa langit. Nakatayo sa gitna ang isang babaeng nakasuot ng berde. 2 walang kapantay na dilag na maaaring magpabagsak sa isang bansa sa kanilang mga hitsura ay tumabi sa kanya. Ang isa ay mukhang mapang-akit at kaakit-akit habang ang isa naman ay mukhang masunurin, maamo, at tahimik. Parehong may kanya-kanyang charm. Sila na. Nakilala agad ng maraming tao sa maliit na lambak ang 2 babae. Marami din silang napatingin sa pangit na babae. Naalala nilang muntik ng patayin ng pangit na babaeng ito ang 2 babaeng kasing ganda ng mga bulaklak. Nakaramdam sila ng kaunting panghihinayang sa oras na iyon nang akala nila ay mamamatay na ang 2 babae. Gayunpaman, sino ang nakakaalam na ang sitwasyon ay biglang magbabago. Isang alagad ng Martial Emperor ang nagpakita at iniligtas sila. Naalala ko. Mula nang dalhin sila ng alagad ng Martial Emperor na iyon, hindi na sila bumalik. Noong una, naisip ko na baka may mga problema silang na-encounter. Hindi ko inaasahan na makikita ko pa sila rito. Magsisimula na ang pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na hawak ni Holland Valley. Ngayong narito na sila, mukhang narito sila para sa pagpili ng mga disipulo at tagasunod din ng Martial Emperor. Siguro nga. At isa pa, sino ang babaeng nakaberdeng damit? Bakit hindi ko siya nakita kanina? Sabi nga, 3 women were enough for a drama. Ngayong nagsisiksikan ang grupo ng mga babae sa maliit na lambak, tila mas naging masigla at masigla. Natuon ang atensyon ng maraming tao sa babaeng nakasuot ng berde. Nangangati man ang pangit na babaeng iyon na patayin ang 2 dilag na kasing ganda ng mga bulaklak, hindi niya maiwasang matakot sa misteryosong babaeng nakasuot ng berde. Junior Sister Megan, nandito ba siya? Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, sa wakas ay nagsalita ang babaeng nakasuot ng berde. Nang siya ay nagsasalita, sinulyapan niya ang mapang-akit at mapang-akit na babaeng nakatayo sa tabi niya mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nakasuot ng light purple na damit ang babae. Napakaganda niya kaya napukaw niya ang pagnanasa sa mga nanunood na kagatin siya. Ang babae ay walang iba kundi si Megan. Ang Megan na naging direktang alagad ni Martial Emperor Holland. Sa sandaling ito, itinuro ni Megan ang pangit na babae at sinabing, Senior Sister Shu, siya na. 12:43.
Nang tawagin ng babaeng nakaberdeng damit si Megan na Junior sister, natakot ang maraming tao. Nang tingnan ni Megan ang pangit na babae, lahat, kasama ang pangit na babaeng iyon, ay nagsimulang mapagtanto kung ano ang nangyayari. Nahulaan nila ang dahilan ng pagbabalik ni Megan. Tumingin ang babaeng nakaberdeng damit sa pangit na babae at mahinahong nagtanong, "Ikaw ang muntik ng pumatay kina Junior Sister Kelly at Junior Sister Megan." Bagamat mukhang kalmado ang kanyang mukha, nakatago sa kanyang mga mata ang isang pagpatay na layunin. "Oo. Sino ka?" Medyo matapang ang pangit na babae at diretsyong tumango. Sabay tingin sa babaeng nakaberdeng nakasuot sa harapan na may malungkot na mukha. Pakiramdam niya ay hindi simple ang babaeng nakaberdeng damit sa harapan niya. "How dare you?" Sa sandaling ito, isang maisla na sigaw ang napuno ng hangin. Kasabay ng isang puting flash, isang magandang puting figure ang lumitaw sa harap ng pangit na babae sa isang kisap lang ng mata. Sampal. Isang malutong na tunog ang lumitaw habang ang ulo ng pangit na babae ay pumitik patalikod. Binigyan lang siya ng isang malakas na sampal. Ang sumampal sa kanya ay ang babaeng nakaputing kikaidating lang. "Ikaw." Bumalik sa katinoan ang pangit na babae, at agad na sumiklab ang kanyang galit. Ang origin energy sa kanyang katawan ay naging magulo, at si Profundity ay sumunod ng malapit na parang anino habang siya ay naghahanda sa pag-atake sa taong sumampal sa kanya. Gayunpaman, nang makitang malinaw sa harapan niya ang babaeng nakaputing damit, pilit niyang nilunok ang mga susunod na sasabihin. Ang taong nasa harapan niya ay walang iba kundi ang alagad ng Martial Emperor na nagligtas sa dalawang babae na may mga itsura na maaaring magpabagsak sa isang bansa na gusto niyang patayin. Siya ay napakalakas na ang kanyang lakas ay malayo sa pagiging maihahambing sa kanya. Lumuhad at humingi ng tawad kay Senior Sister Shu. Malamig na sanggal ng babaeng nakaputi sa pangit na babae. Sa sumunod na sandali, nang ang pangit na babae at ang karamihan sa mga tao ay natulala, ang babaeng nakasuot ng puti ay tumingin sa babaeng nakasuot ng berde at magalang na bumati, "Senior Sister Shu." "Senior Sister Kelly, Senior Sister Megan." Bukod sa magalang na pagbati sa babaeng nakaberdeng damit, siya rin ay magalang na binati sina Kelly at Megan bilang senior sisters. Marahil ang lakas ni Kelly at Megan ay hindi maihahambing sa kanya, ngunit bilang mga direktang disipulo ng Martial Emperor, ang mga posisyon ni Kelly at Megan sa Holland Valley ay mas mataas kaysa sa kanya. Dahil dito, kailangan niyang tawagan ang dalawang babae bilang senior sisters ng magalang kapag nakita niya sila. Nang makita ng pangit na babae ang babaeng nakaputi na bumabati sa babaeng nakaberde na babae, bumungad sa kanyang mukha ang pangangilabot habang ang isang nakababahalang damdamin ay bumangon sa kanyang puso. Sa sandaling narinig niyang binati ng babaeng nakaputing damit ang dalawang babae, na kinaiinisan niyang patayin para magkaroon siya ng kasiyahan mula rito, bilang senior sisters, nanliit kaagad ang kanyang mga mata. Agad na bumalot ang kawalan ng pag-asa sa pangit na mukha na iyon. Boom! Ang paraan ng pakikipag-usap ng babaeng nakasuot ng puti kay Kelly at Megan ay parang isang bato na nagbunga ng 1,000 alon. Nagulat ang lahat ng naruroon sa eksena na handang sumali sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Senior Sister. Talagang kinausap ng alagad ng Martial Emperor na ito ang mga babaeng pumunta dito para sumali sa seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor bilang Senior Sisters. Bukod dito, siya ay napakagalang na ito ay lubhang nakakagulat. "Huwag mong sabihin sa akin na." Sa sandaling ito, maraming tao ang nagsimulang magkaroon ng ideya tungkol sa nangyari, ngunit hindi sila nang ahas na kumpirmahin ito. Ito ay dahil ito ay masyadong nakakagulat. Tumakas. Di nagtagal, isang mabilis na figure ang lumabas sa maliit na lambak at nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Ito ay walang iba kundi ang babaeng pangit. Gusto niyang tumakas dahil nahulaan na niya ang pagkakakilanlan ng babaeng nakaberdeng iyon at ang kasalukuyang pagkakakilanlan ng dalawang babae na kinaiinisan niyang patayin. Direktang alagad ng Martial Emperor. Tanging ang direktang disipulo ng Martial Emperor ang makakagawa sa babaeng nakasuot ng puti na isang alagad ng Martial Emperor na maging napakagalang. Firm.
Ang babaeng nakaberdeng damit ay walang iba kundi si Rowena, ang direktang disipulo ni Marshall Emperor Holland. Habang humihikbi siya, isang malawak na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Ang malawak na enerhiya ay lumitaw sa isang iglap at nawala rin sa isang iglap. Gayunpaman, sa sandaling nasa pagitan, ang malawak na enerhiya na nawala sa sandaling ito ay lumitaw ay lumipat sa harap ng pangit na babae, na agad siyang napaatras. Barf! Nang ang iba, bukod kay Rowena, ay natarante pa, ang pangit na babae na napaatras ng lakas ni Rowena ay umubo ng napakalaking subo ng dugo. Namutla agad ang mukha niya. Makapangyarihan siya. Napakalakas niyan. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi ko man lang siya nakitang kumilos. Siyempre. Hindi mo ba nakita ang heaven and earth energy na nawala sa sandaling lumitaw ito sa kanyang ulo? Maraming tao ang nataranta. Mukhang siya talaga ang direktang disipulo ng Marshall Emperor. Bagaman may hinala ako, hindi ako naglakas loob na paniwalaan ito. Isinasantibi ang lahat, ang kanyang lakas lamang ay nasa antas ng direktang disipulo ng isang Marshall Emperor. Sa tingin ko ang dalawang babae sa tabi niya ay malamang na naging mga direktang disipulo din ng Marshall Emperor. Kung hindi, hindi sila tatawagin ng alagad ng Marshall Emperor na Senior Sisters. Nang kumilos si Rowena, mahulaan ng lahat ang kanyang pagkakakilanlan kasama ang kasalukuyang pagkakakilanlan ng Kelly at Meghan. Maraming tao ang tumingin kay Rowena na may nagbabagang tingin. Marami sa kanila ang tumingin kay Kelly at Meghan na may selos din. Boom! Bago pa man napagtanto ng pangit na babae ang nangyayari, muling kumilos si Rowena at napilayan ang kanyang dantian sa bilis ng kidlat. Bukod doon, pinalipad din siya nito. Agad na lumapag ang pangit na babae sa di kalayuan kasabay ng malakas na putok. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata niya. Junior Sister Meghan, napilayan ko na siya. Gawin mo ang iba sa iyong sarili, sabi ni Rowena kay Meghan. Hindi nagatubili si Meghan. Sa pagtaas ng kanyang kamay, inilabas niya ang isang palad, at ang isang palm print ay tumigas sa hangin bago ito dumapo ng husto sa ulo ng pangit na babae. Bago bumalik sa katinoan ng pangit na babae, nabasag na ang palad ni Meghan sa kanyang ulo, na ikinamatay niya sa isang suntok. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi napigilan ni Kelly si Meghan na gumawa ng anumang hakbang. Bagamat mabait si Kelly, hindi siya bulag. Muntik na siyang mapatay ng pangit na babae at ang kanyang sister Kelly. Nararapat siyang mamatay. Matapos patayin ni Meghan ang pangit na babae, nakahinga siya ng maluwag. Para bang sa wakas ay naalis na niya ang mabigat na pasanin. Siya at si Kelly ay agad na nagpasalamat kay Rowena, salamat, Senior Sister Shu. Magkapatid na tayo. Hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Ngumiti si Rowena. Sa susunod na sandali, umalis muli sina Kelly, Meghan, at Rowena. Mabilis silang umalis sa kanilang pagdating, naiwan lamang ang isang grupo ng mga kababaihan sa lambak na ang mga mukha ay puno ng pagkabigla. Nang mawala sa kanilang paningin ang mga figure ng tatlong babae ay tuluyan na silang bumalik sa realidad at nalipat ang atensyon sa katawan ng pangit na babae. Maliban sa kasiyahan sa kanyang kasawian, walang kahit isang onsa ng awa. Ang aksyon ng pangit na babae noon ay matagal na silang ikinagalit. Ngayong namatay na siya, pakiramdam nila ay bahagyang lumiwanag ang langit. Nagtataka ako kung paano naging direktang disipulo ni Marshall Emperor Holland ang dalawang babae, may nagtatanong na sabi. Noong una, akala ko kakilala lang nila ang alagad ng Marshall Emperor na iyon, pero sinong makakaalam sa muli nating pagkikita, naabot na nila ang lagi kong inaasam-asam, bulong ng maraming tao at bumantong hininga. Di nagtagal, muli nilang ibinunyag ang kanilang haka-haka. May isang bagay na sigurado ako. Ang kanilang likas na talento ay dapat na napakahusay. Siyempre. Kung hindi, bakit maluwag sa loob na tatanggapin sila ni Marshall Emperor Holland bilang kanyang mga direktang disipulo? Gayunpaman, hindi nila mahulaan ang Marshall Emperor Holland na tinanggap sina Kelly at Meghan bilang kanyang mga direktang disipulo dahil sa ibang dahilan at hindi dahil sa kanilang likas na talento.
Habang ang iba't ibang cultivation place ng Martial Emperors, tulad ng Lazarus Peak at Holland Valley, ay abala sa mga aktibidad, ang Lost Stone Forest sa kanluran ng Innerland ng Cloud Continent ay ibang kwento. Sa orihinal, ang Lost Stone Forest ay sobrang abala din dahil sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Gayunpaman, nang lumitaw ang isang teenager at isang maliit na batang babae, ang buong Lost Stone Forest ay tumahimik, at maraming tao ang nagsimulang magtipon sa gitna ng Lost Stone Forest. Ang lahat ng ito ay dahil sa dalawang hindi inanyayahang bisita sa gitna ng Lost Stone Forest. Sister Nympha, huwag mong sabihin sa akin na ang Martial Emperor Shichi or something ay hindi nang ahas na lumabas. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, ang maliit na batang babae na nakasuot ng puti ay nagtanong sa dalagitang nakasuot ng dilaw sa kanyang tabi. Ang kanyang maliwanag na mga mata ay inosenteng kumikinang. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang grupo ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ay natahimik. Talagang sinabi niya na ang kanilang Lord Martial Emperor ng Lost Stone Forest ay hindi nang ahas na lumabas. Ang batang babae na ito ay talagang naglakas loob na sabihin ang pinakamahamak na bagay. Nang marinig ang mga salita ng maliit na batang babae na nakasuot ng puting damit, ang batang babae na nakasuot ng dilaw ay sumagot sa bilis na hindi masyadong mabilis o masyadong mabagal, gaya nga ng kasabihan, maaaring tumakas ang monghe, ngunit nananatili ang templo. Lalabas siya. Tila hindi siya nababalisa. Ang babaeng nakasuot ng dilaw ay walang iba kundi si Nympha na sumugod dito mula sa Alvinsec. Pagkatapos niyang dalhin ang maliit na batang babae na nakasuot ng puting damit, Little White, ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay dito. Ang mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na kanilang nakatagpo ay hindi sila maabyutin. Natural, maraming mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ang sumalakay sa kanila pagdating nila. Gayunpaman, lahat sila ay naging mga kaluluwa sa ilalim ng kanilang mga kamay. Dahil dito, ang mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na nagtipon dito ay hindi na nang ahas na umatake pa. Sa kanilang opinyon, ang dalagitang nakasuot ng dilaw na mukhang 15 o 16 na taong gulang lamang at ang maliit na batang babae na nakasuot ng puti na mukhang hindi hihigit sa 10 taong gulang ay hindi naiiba sa isang demonyo. Sino ka? How dare you trespass into our Lost Stone Forest? Isang galit na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. 3 figure ang lumitaw. Sila ay walang iba kundi ang 3 direktang disipulo sa ilalim ng Martial Emperor Shichi ng Lost Stone Forest. Pagkatapos nilang lumitaw, agad nilang pinalibutan sina Nympha at Little White. Little White, iiwan ko sila sa iyo. Sa simula pa lang hanggang sa huli, hindi man lang nilinggan ni Nympha ang 3 tao na kalalabas lang na parang akala niya ay nasa ilalim niya sila. Natural, inakala talaga ni Nympha na mas mababa sila sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni Nympha, agad na kuminang ang malalaking kumikinang na mga mata ni Little White. Sa sumunod na sandali, nawala siya sa harap ng mapupuyat na mga mata ng karamihan at ng 3 direktang alagad ng Martial Emperor. Shit! Isang nakakatakot na pakiramdam ang agad na bumangon mula sa puso ng 3 direktang disipulo ng Martial Emperor. Agad na bumungad sa kanila ang takot. Hindi lamang iyon, ngunit ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay itinadhana rin na maging ang huling ekspresyon na kanilang ipinakita sa mundong ito mula nang lumitaw ang isang butas ng dugo sa kanilang mga lalamunan sa susunod na sandali. Lahat ng 3 direktang alagad ng Martial Emperor ay namatay. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.